Naniniwala ako kung merong mga taong nagpapakamatay sa sugal, merong mga taong nagpapakamatay sa pambababae, may mga tao nagpapakamatay sa pagdudroga, may tao magpapakamatay para sa kabutihan ng kapwa-tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and salamat po kung ikaw po ay baguhan. Welcome po, tuloy ka sa ating channel, at kung ikaw naman ay returning subscriber, as always, isa ka sa pinakamamahal namin dito sa U3. We are around more than 93,000 yata kung di po ako nagkakamali na subscribers. Kaya maraming salamat po sa lagi niyo pong panonood at pagsuporta. Sa ating episode ngayon, ito po ay nanggaling po sa Archives ni Brother Clark, at ito nga po ay isang episode ng Itanong Mo Kay Soriano. This is quite interesting dahil it's two-part, dahil ang nagtanong sa first part ay siya rin pong nagtanong for the second part. Itong dalawang parts na ito ay hindi po at the same time. So parang my understanding is after some time, siguro nagtanong siya ulit, kaya po merong parang part 2, ano po. So I'm very excited, hindi ko pa po napapanood ang episode na ito, pero sa pag-aanalisa, sa paghihimay po ng mga argumento, ng mga diskusyon, ako po ay dating university debater mula po sa Mindanao State University sa Iligan. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko Lasal at FEU. At ako rin ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youthi? Samahan niyo po ako ha. From start to finish, let's go! Lipat naman tayo sa Calamba, Laguna, kapatid na Ato Tobias. Calamba, come in please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang magtatanong dito po sa atin sa Calamba City ay si kapatid na Wenceslao Malabanan, isa pong nagsusuri. Sige po, kapatid na Wenceslao, pwede na po kayo magtanong kay kapatid ni Eli. Magandang gabi, Brother Eli. At magandang umaga naman dyan. Brother Eli, ako po, meron po akong anak. Siguro mga 5 taon na po ninyong kaanib. Hindi o bababa sa 5 taon, baka umabot po nga mga 7 taon na eh. Siya po ay nasa Singapore. At sana anak, nakikinig ka kung nandiyan ka man. Eto na ang papa, yung pangako ko sa iyo, tinupad ko na. Ngayon, Brother Eli, ako po ay nadoktrinahan noong October 10, nagtapos ng October 20, nung nakaraang taon. Nung unang linggo ng October, Brother Eli, talagang kaya ako nagpadoktrina, sa totoo lang, yung panawagan ninyo, nakaramdam ako ng pagkaawa sa inyo na kayo'y talagang makikita na sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay talagang masigasig. At yun, sa pagkaramdam ko ng pagkaawa, ay nakaramdam din ako na parang ako'y tinatawag na nga, total, tapos na yung aking mga anak. Wala na akong pinaaral, bakit hindi ko naman pagtuunan ng pansin ng banal na kasulatan? Dahil lahat po naman ng mga sekta, na nagsasabing sila yung mga Kristiyano, ang batayan ay Biblia. Ako po'y dating Katoliko, ay iniwanan ko na ho yan, Brother Elliot. Alam kong nakita ko naman ang mga mali na maraming pagkakamali, Diyos ko po, sang katutak. Nakakaya masabihin. Pero ganun pa man, ngayon wala na akong kinaaniban at nagsusuri. Mas minabuti ko na basahan lang ako ng Bible at kung ano yung nakalagay, yun ang dapat sundin. Ngayon, sa pagsusuri ko at sa pagdudoktrina sa akin, ang napagtuunan ko po ng pansin, Brother Eli, yung pagpapahaba ng bukban ng isang babae. Dahil sa panahon natin, Brother Eli, mahalay ho naman talaga eh. Ipagpaumanin po ninyo, mga kapatid na nandito, dahil ako diretsahan na magsalita. Dahil kung sa panahon nila Pablo Apostol, na buhay, tayo, o yung mga kababaihan nagpapahaba ng buhok, ay tiyak may kapurihan. Tatapos sa ating kapanahonan, Brother Eli, alam naman natin pagkasobra ng haba ng buhok ng babae, napakahalay naman talaga eh. Yun lamang po, Brother Eli. Ngayon, napag-aralan ko po, Brother Eli, sa talatang 15, sa chapter 11, verse 15, na datapot na ang babae kung may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok na binigay sa kanya bilang pantakip. Ngayon, Brother Eli, ito problema eh. Sa panahon nila Pablo Apostol, talagang aminado ko, kapurihan yun. Pero sa panahon natin, Brother Eli, after 2,000 years, ay hindi na po kapurihan yun, mahalay na po. Kaya nga po, ewan ko kung ang dahilan kaya nila
Yung inaano sa ano, sa likod, yung iniipon sa likod ba yun? Ewan ko, pinupusod. Ayun, pinupusod. Ay para wag makita, mahalay naman talaga eh. Pero kung wala lang akong anak na kapatid niyo, Brother Eli, ay hindi niyo na ako makikita din eh. Sabat na yung nalalaman ko para sa aking sarili, kaya ipinagpapaumanin ko sa mga kababaihan dito, eh ako'y may anak na babae. At sa pagsusuri ko, yung tinatawag na lambong, dalawang klase pong lambong meron dito, Brother Eli. Sa pagsusuri ko, maaring ako'y nagkakamali. At malamang, siguradong malamang na ako'y nagkakamali. Dahil etong pagpapahaba ng buhok, Brother Eli, ewan ko kung ako'y nagkakamali. Sa panambauto ni kapatid na Nicanor Perez na nagbautismo po sa inyo. Yun ang alam ko, maaari. Kaya Nicolas. yun po muna ang tanong ko, Brother Eli, baka pwede mong pakisagot. Salamat po sa pagdalo nyo, kapatid, na boy. Ganito po yun. Alam nyo, kapatid, yung kautusan ni Kristo, sinulat ng mga apostol yon. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Lahat ng sinulat ni Apostol Pablo, utos po ni Kristo yon. Wala pong duda ron. Lahat ng bagay na sa inyo isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Yun ang sabi ni Pablo. So lahat ng sinulat niya sa taga-Korinto, utos ni Kristo. Kasama sa isinulat niya, yung ang babae, pag mahaba ang buhok, kapurihan niya sa Diyos. Okay, before that, and pasensya na po mga ka-youthie, alam nyo na po yan sa mga fans po and supporters po ng Usap-Usap University. We really have paused it dahil nakakalimutan ko po yung aking po mga points kapag hindi ko po na-pause or na-interrupt po yung video. Pasensya na po kayo ha. Balik po muna tayo sa main point kasi medyo mahaba yung introduction ni Kuya, ni Sir Boy, no? Malabanan sa kanyang tanong. Sinasabi niya daw kasi na yung pagpapahaba doon ng buhok ay mahalay. Paano? So na-mention yung pagpupusod. So paano ba naging mahalay yun? Siguro what? By exposing the neck, naging mahala yun dahil, well, it is attractive. So, ganun siguro, no? O ano ba? Just making it long makes it obscene? Hindi ko na-gets yung kanyang perspective na mahala yung mahabang buhok. At nasabi niya rin na mayroong dalawang uri ng lambong based sa kanyang pagsusuri. Dahil kung maalala po natin, nabigyan na po natin to ng video reaction dati, yung kay Mr. Antonio, kung naalala niyo po. So, sinasabi dito nung nagtatanong si Sir Boy, may dalawang uri ng lambong. So, I'm guessing, ang tinutukoy niya is what? Ang isa ay ang actual na veil na pwede mong ilagay sa ulo mo siguro. At yung pangalawa siguro is what? Yung mahabang buhok na tinutukoy sa Biblia. Mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Mahalay naman talaga lalaki magpahaba ng buhok eh. Sa lalaki. Pero pag ang babaeng mahaba ang buhok, kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong o pantakip. Yun ang sabi ni Pablo. Ba't niya sinulat yan? Utos daw yan ng Panginoon. Hanggang kailan po yung utos na yan? Basahin natin ang 28:19, 20 ng Mateo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan, maliwanag na maliwanag yan kung naririnig nyo mga kababayan, kapatid na boy, kung naririnig nyo. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang utos ni Kristo hanggang sa katapusan na ng panahon. Hindi ho 2,000 years lang ang efficacy ng utos ni Kristo. Kung mabubuhay pa ang mundo ng 3,000 taon, ang kautusan ni Kristo ay hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi pa naman tapos ang panahon sa 2,000 eh. Sabi ni Kristo, tuturo utos niya at sa kanila na nagtuturo ng utos hanggang sa katapusan ng panahon. So, yung utos po na yan ng bagong tipan, ang tawag po sa Biblia dyan, walang hanggang tipan. Ang tawag sa Biblia dyan ay everlasting covenant. Basahin natin ang Hebreo 13:20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Yung tipan na dala-dala ni Kristo ay walang hanggang tipan. Si Kristo ay tagapamagitan ng isang tipan
na lalong marangal kaysa sa tipan kay Moises. Basahin natin ang 8:6 ng Ebreo. Datapot ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ayan, kaya ang tipan sa panahong Kristiyano, yung mga kautusan, yun yung tipan eh. Yun po ay walang hanggang tipan, yun ay mabuting tipan kaysa dun sa unang tipan. Kaya yan po ay mananatili hanggang sa katapusan ng mga panahon. Sabi ng Panginoong Hesus, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Lahat po hindi naman pwedeng bawasan eh. Wala namang provision sa Biblia kung nagsusuri kayong totoo, walang provision sa Biblia na inaalaw tayo na bawasan natin yung utos dahil iba na ang ating panahon. At huwag kayong magagalit kapatid na boy. Bakit nyo sasabihing mahalay ang babaeng mahaba ang buhok? Yep. Sa ano mahalay? Yeah. Ang salitang mahalay ginagamit sa isang sitwasyon na yung babae ay nakaka-attract ng lalaki. Mhm. Kagaya ng mahalay ang pananamit, mahalay ang pagsasalita, mahalay ang pagkilos, yung mga alembong. Pero mahaba ang buhok, bakit naging mahalay? Sa lalaki, mahalay ang mahabang buhok, 11:14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Yan ho ang salita ng Diyos. At hindi kayo mas marunong pa sa Diyos, kapatid. Ikinalulungkot ko, huwag kang magagalit sa akin. Kaaway ako ng kalaban ng Biblia. Kahit sino pa. Pagka nilalabanan ng Biblia, kaaway ako. Salita ng Diyos ang nasa Biblia, sinulat ni Pablo. Ang isinusulat ko sa inyo, utos ng Panginoon. Sabi ng utos ng Panginoon, mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Datapot kung ang babae may mahabang buhok, isang kapurihan niya sa Diyos. Para sabihin mo, kapatid na mahalay, abay galing sa sarili mo yan, hindi galing sa Biblia yan. At kung tayo mag-uusap sa sarili mong kuro-kuro, ayokong makipag-usap sa'yo. Bakit? Hindi ako nagtuturo ng sarili kong kuro-kuro. This is the reason why inuusig ako ng kalaban ko sa pananampalataya. Galit sa akin ng mga born again kasi tinututulan ko yung ikapo. Ngayon, kung magagalit ka rin sa akin, dahil pinaiiral mo sarili mong kuro-kuro, hindi bale, mag-away tayo, hindi naman kita aatrasan eh. Ang sabi ng Diyos ko na pinaniniwalaan ko, mahalay ang lalaki, mahaba ang buhok. Pero pag ang babae may mahabang buhok, isang Kapurihan. kapurihan niya. Sabi ng Diyos yon. Tapos sasabihin mo, mahalay, ay nilalabanan mo yung Diyos ko. Away tayo, payag ako. Hindi ako papayag na baguhin mo yung nakasulat sa Biblia, kapatid. Kahit sino ka pa. Kahit magalit ang buong lahi mo sa akin, hindi ako papayag na baguhin mo yung nababasa kong salita ng Diyos sa Biblia. Dahil iginagalang ko yung Diyos na kinikilala ko. Yung salita niya ay yun ang totoo para sa akin. Makakarinig ako ng lalaban doon, hindi ako papayag. Lalabanan ko kayo ng diskusyon kahit magpatong-patong kayong lahat. Yan ang aking prinsipyo. Ganon ako kung magsalita, pero wala akong galit sa kapwa. Kailangan lang maipaintindi ko sa kapwa-tao na, halimbawa, sabi nung isa, kaya kailangan tayo magsisi. Tama yun, kapatid. Kailan ka magsisisi? Sa bautismo. Hindi naman araw-araw magsisi ka eh. 2:38. Pakinggan nyo sa gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Halimbawa, nagsisisi ka, sabi ni Pedro, magsisi kayo, magbautismo kayo. Tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkabautismo, tapos ka na magsisi, pinabautismo ka na, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkabautismo, nagsisisi ako. Bakit nagsisisi ka ba tinanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo? Hindi naman laging repentance eh. Ang repentance para sa mga taong makasalanang tinawag ng Diyos. After repenting, tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo, dapat naman magsaya ka. Ayun. Pero sasabihin mo, tayo repentance. Bakit? Habang panahon ba tayo repentance? Sarili mong kuro-kuro yan. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang hirap din ng mga iba nagdudulong-dulungan. No? Akala mo ang karurunong lang nila. Akala mo alam na nila ang buong katotohanan. Pero I dare anybody
I dare anybody, lahat ng nakakarinig sa akin, kung kayo'y mas matalino at mas alam nyo ang totoo, ba't hindi kayo mangaral? Wala ba kayong pagmamahal sa inyong mga anak at mga asawa at mga kamag-anak at kababayan? Kung ikaw ang nakakaintindi ng Biblia, ba't hindi ka tumayo para ipangaral mo ang totoo sa ikaliligtas ng mga tao? Yan ang masasabi ko. Kung ikaw ang inihalal ng Diyos na makaalam ng totoo kaysa sa akin, ba't hindi ikaw ang lumagay sa gitna ng mga tao at magsisigaw na kagaya ng ginagawa ko? Bakit? Naniniwala ako kung merong mga taong nagpapakamatay sa sugal, merong mga taong nagpapakamatay sa pambababae, may mga taong nagpapakamatay sa pagdudroga, may tao magpapakamatay para sa kabutihan ng kapwa-tao gaya ng Panginoong Hesus. Pero kung magdudulong-dulong So, pansinin lang po natin, napansin ko lang kanina, early minutes pa lang while Brother Eli was answering, ito si Sir Boy, nakaganon yata siya kanina. Ngayon naman nakaganon na. Sa body language po, sa pag-aanalisa po sa atin pong sekolohiya, sa ating body language at sa ating mga gestures, minsan po kasi, actually magaling dito yung mga East Asian culture. Dahil para sa kanila po, majority po ng actual or parte ng mensahe na gusto mong sabihin is makikita mo sa action ng kanyang katawan o body language. So, for me, so far, nakikita ko defensive to no? Defensive resistant yan yung ganyan po na body language. It could also show na disinterest on what you are saying. But anyway, mga ka-Youthly, gusto ko lang po i-point out yung sinabi ni Brother Eli, doon sa last part na sinabi niya na medyo passionate na talaga siya. Medyo mataas na yung kanyang emosyon. Kasi sinasabi niya nga na kung may mga tao po na nagpapakamatay sa sugal, sa babae at ibang mga uri ng bisyo, may mga individual naman na binibigay yung kanilang mga buhay para sa kaligtasan. Isa lang na gusto kong i-point out doon kasi nagbigay ng hamon si Brother Eli na ang iba daw ay nagdudunong-dunungan, akala mo doon kung sinong magaling. Kung sila ay magaling, ang sabi niya, bakit hindi ka mangaral? In some ways, hindi po ako agree doon. Dahil may mga tao naman po na talagang marurunong lang pero wala namang gift of teaching or gift of preaching, for example. May mga tao na mahuhusay sa isang particular na field but iba din po kasi na skill yan Iba yung abilidad na maging marunong and ang preaching naman po is a totally different skill by itself. So, hindi po talaga yan magkapare in my opinion. So, mapalad po yung iba pang tao na may abilidad, may dunong, at may abilidad din na mag-preach. So, in that regard, I would put Brother Eli in that category. So, ibang skill ang pag-acquire ng kaalaman sa Biblia, ibang skill ang pagtuturo o pangangaral, at ibang skill din altogether ang pagtatag ng isang simbahan, ang pagtatag ng isang relihiyon. tulungan kayo, papalitan nyo yung sinasabi ng Biblia, hindi ako papayag doon. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na boy. Ay, salamat po sa paliwanag, Brother Eli. Alam niyo, Brother Eli, una sa lahat, ang sinabi ko kanina, eto hindi ko binabago. Mahalay sa panahon natin ang may mahabang buhok. Anong katubayan? Anong katunayan? Hindi ko to kuro-kuro, Brother Eli. Ito'y pangyayari talaga. Bakit? Dumating yung pinsan ko sa Singapore at nakita at nagtatanong, bakit daw nagkakaganon si Vanessa? Yung aking anak. Bakit? Dahil lahala yan Kapatid na boy. Opo. Mawalang galang na po sa inyo, kapatid na boy. Yun ho bang sinasabi po ninyo, merong kayo bang pinagbabatayan sa Biblia? O ang batayan lang Opinion ninyo lang. ay kung anumang pangyayari o anumang inyong pinagbabatayan? Saan po sa Biblia ninyo mababasa, Na mahalay. considering na ipinakilala na sa inyo ng kapatid na Eli, na yung utos ng ating Panginoong Jesucristo epektibo hanggang sa panahon natin ngayong ito? Saan nyo sa Biblia ho mababasa, mahalay sa babae, ang mahaba ang buhok? Meron po ba kayo mababasa sa Biblia nun? Dali lang po, Brother Eli. Okay lang yan. Walang problema sa akin, Brother Eli. At sa puso ko, hindi naman ako nagdaramdam. Dahil, siyempre, dinabasa naman natin, Brother Eli, at ito'y nasa Biblia. At hindi ako tumututol dito, Brother Eli. Oh. Ano man nakalagay sa banal na kasulatan, pinaniniwalaan ko po yan, Brother Eli. At unang-una sa lahat, Brother Eli, bago ko napatapos. Kapatid, mawalang galang na po sa inyo, kapatid na boy. Sige po. Opo, mawalang galang na po sa inyo, kasi po, kaya ako lang po gustong klaruhin sa inyo, alam nyo, marami pong naka-line up sa atin na nag-iintay at marami pong mga magtatanong. Hindi ko po maintindihan kung gusto nyo ba makipagdebate o kung paano. Kaya po, ang batayan po kasi ito po'y Bible exposition. Ang atin pong pinag-uusapan, kung alam ninyo ang programa ng kapatid na Eli,
itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ngayon, meron ho kayong sinasabi. Kaya ho, itinatanong ko sa inyo, kapatid na boy, yung Biblia ho ba, ay meron ba kayong batayan sa Biblia dun sa sinasabi po ninyo na ang babae, kung mahaba ang buhok, sa panahon natin ito ngayon, ay mahalay sa kanya? O yun ho, hinuha lang ninyo at kaisipan lang po ninyo. Kasi kung hinuha lang po ninyo pag-uusapan natin, lahat ho ng tao maraming hinuha. Kahit po sinong makasalubong natin sa daan diyan ay maaaring magsabi ng kung ano-ano. Pero ang batayan ho natin ditong pinag-uusapan ay yung sinasabi po ng Biblia. Meron po ba, kapatid na boy? Simple lang po yun. Meron po o wala? Ano po ba ang sagot doon? Ito po, Brother Daniel, sa panahon din po nila ni Pablo Apostol, isinulat ito sa panahon ni Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Sa 6 po, Brother Daniel, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kayaya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ito, Brother Eli, kasi Kapatid, medyo kapatid. Opo, ano po ba ang sabi dyan? Kahiya-hiya po ba sa babae ang pagupit o hindi? ay kahiya-hiya po. O kung kahiya-hiya po ang pagupit sa babae, ay dapat po bang mahaba ang buhok o hindi? Ay dapat mahaba ang buhok sa panahon nila. Sa panahon nila Pablo Apostol. Yun ho bang utos sa panahon ni Pablo at ng mga apostol? Yun ho bang utos sa kanila? Hindi ho ba tumatago sa panahon natin? Ngayon. Yung utos po tungkol sa pagpapahaba, Brother Daniel, meron po akong babasahin sa 8, sa 2 Korinto 8:21 na nagsasabi, sandali lang po, Brother Daniel, no? Teka po, Ay, kapatid na boy. Apo, Opo, ay kayo ho ba, ibig ho ba ninyo makipagdebate? kasi, Kasi ho, una, kayo ho ba, mangangaral ho ba kayo? Meron ho ba kayong tinayong relihiyon? ay wala po, Brother Eli. Ako'y nagsusuri lamang. Ang inaano ko lamang, Brother Eli, yung paratang na sinabi sa akin na hindi ko daw pinaniniwalaan yung nasa Biblia. Pinaniniwalaan ko po, Brother Ay kung pinaniniwalaan po ninyo ay nasa Biblia, ay sinabi nga ho sa Biblia, hindi ba? Dahil yung inyo pong binabanggit na yon, wala naman ho nakalagay dyan na hindi na epektibo sa panahon natin ngayon itong sinabi ng apostol na si Pablo. Binasa na nga po ng kapatid na Eli sa inyo kanina na yung utos ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan ng mga panahon, yung sinabi sa 28:20 ng Mateo. Yun pong sinulat ni Pablo, utos po ng Panginoon yon. At siya ang naglagay at siya ang nagsabi na yung lalaki dapat pagupit. Yung babae naman, mahalay naman sa kanya kung maiksi naman ang kanyang buhok dahil kapurihan sa kanya yung mahabang buhok. At kayo na rin ang nagsabi na yung pagupit sa babae ay kahiya-hiya. Kaya nga, kailangan siyang maglambong. Paano po ba yun? Ganito po, Brother Daniel, ang ibig ko pong sabihin. Ito, magmula itong Kapitulo 11 hanggang sa magtatapos po, ito po isinulat sa panahon nila Pablo Apostol, doon po sa mga taga-Korinto. Ay. Hindi po ang una nakatanggap nito ay mga Pilipino. Ngayon, yung binanggit niya naman na ang kautusan, So sinasabi niya nga dito na hanggang doon lang nga parang merong kumbaga time frame yung utos na ito sa panahon lamang nila pwedeng magpahaba at saka ini-encourage na magpahaba ng buhok ang mga babae. Sinasabi nga tayo mga Pilipino hindi na tayo kasali. So the first question there is what will be your proof? 'Di ba? Ano yung basihan mo sa Biblia in saying that way? And then pangalawa, i-substantiate mo, bigyan mo ng pruweba na hindi nakasali ang mga Pilipino, hindi nakasali ang mga modern na mga babae quote unquote na nasa modern time. So dapat po kapag nag-argumento po tayo, kinakailangan po nating i-substantiate. So mga earlier video reactions po natin mga ka-U3, kung kayo po ay loyal supporter, alam niyo na po yan. Ang substantiation po ay pagbibigay pa ng mga pruweba, ng mga ebidensya sa isang particular na assertion or parang kumbaga thesis statement. Kulang Ang sinasabi niya, assertion lamang. Wala siyang backing evidence sa kanyang mga sinasabi. Ang sinabi niya lang na proof kanina, yung kanyang kwento na dumating yung isa nilang kapamilya at sinabi na ba't ganyan si Vanessa. Yun yung kanyang main na substantiation. So hindi po yun mag-work dahil po ito po ay kuro-kuro o personal mo na naratibo at hindi po biblical basis, at least dito po sa kanilang pinag-uusapan. na sinasabi ni ayoko rin pong makipagtalo. Yun nga ho, kapatid na boy. Sandali ho. Ay ipipilit ninyo yung gusto ninyo. Ay wala naman kayong
mabasang batayan sa Biblia. Sasabihin niyo hindi sa Pilipino ibinigay, ay naturalmente, yan ho ibinigay sa mga apostol. Pero it does not follow na hindi naman kasama ang mga Pilipino dyan dahil tayo ho'y mga hintil. Kung ibig ho ninyo ng pakikipag-debate, kung gusto niyo makipag-debate sa kapatid na Eli, hindi po ito ang tamang panahon, kapatid na Boy. Dahil marami pong nakaabang. Ako humihingi ng indulgence sa inyo bilang mediator po ng programa na ito ngayon. At dahil ang kapatid na Eli ibig hong makapagsilbi sa ating mga kababayan, ang dami pa hong naka-line up na magtatanong. Hindi ko man ho ibig, puputulin ko na itong pakikipag-usap sa inyo ng ganito dahil sa hindi naman ninyo tinatanggap yung sinasabi ng Biblia. At wala naman kayo maipakitang batayan na sa Biblia ay ipinagbabawal o mahalay sa babae ang mahaba ang buhok. Wala ho nun At kahit na ho, pagbalibaligtarin ninyo yan, batay sa nadinig namin sa kapatid na Eli, wala ho kayo maipapakita na ang babae, kung mahaba ang buhok, ay mahalay sa kanya sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po nun. At pag may nabasa ho kayong mahalay sa babae, ang mahaba ang buhok sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, ay ako ho ang unang aalis dito sa pagsasama-samang ito. Maniwala po kayo. Salamat po, kapatid na Boy. Kaya nga ho, let's just get it straight. Maraming salamat po, kapatid na Boy. Bawal ho ang pikon. Si kapatid na Boy Malabanan. Okay. So, ito na po mga ka-youth ring sinasabi ko nga po kanina na dalawang parts po ito, no? So, it's a two-part special for the first time po. Wala po tayong ginawang video reaction na ganun po before. My understanding nga po is sa first part nga ng video na ito, yung unang pagkakataon na makapagtanong nito ni Mr. Boy Malabanan. At sa second naman po, siya pa rin pero parang after a couple of years na siguro kung di po ako nagkakamali. So, sige po, papatuloy natin, ano? Isang nagsusuri. Kapatid na Boy, magandang gabi po sa inyo, Brother Boy. Tuloy po kayo. Andito po si kapatid na Eli. Napakagandang gabi po sa inyo ni Brother Eli, sa inyong lahat. Ay, unang-una kaya po ako nagsikap talaga na makaharap kayo upang unang-una ay humingi ng paumanhin sa mga pinagsasabi ko nung una nang kami magkaharap ni Brother Eli. Nang ako'y nasa Parian na Calamba, Laguna, na nagtatanong. Nabigyan ko po kayo ng sama ng loob doon at yun ang hinihingi ko ng paumanhin kay Brother Eli, sa inyo Brother Daniel, kay Brother Tobias, at doon kay Sister Luz. Paumanhin po kung nabigyan ko po kayo ng sama ng loob. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yon. Yun ay araw ng Biyernes, Pecha 25, buwan ng Pebrero, 2011. Siguro nasa mga alas 10:30 na ng gabi. Ay talaga sablay po yung mga pinagsasabi ko. Ako yung humihingi ng paumanhin. At kaya ko po naman ginawa ito upang maghanap ko naman yung buong katwiran ng Diyos na kung saan ka nagkamali, humingi ka ng tawad. Salamat po, Brother Daniel. Meron po isang katanungan lang. Dahil marami ito, pero isa na lang. Dahil ang dami po kung nakikinig. Ang tanong ko po, meron po bang records sa banal na kasulatan? Sa unang iglesia ay merong itiniwalag na babae dahil ng pagupit. Yun lamang po. So, okay mga ka-youth. So, after 9 years, ang kanyang tanong ay patungkol pa rin sa buhok. Meron yata fascination with hair. So, tinatanong niya naman po dito, kapag nagpagupit po ng buhok, ay tatanggalin doon pa sa iglesia? Yun ang nagigets ko sa sinabi niya. So, panoorin pa po natin mga ka-youth. Iniwalag na. Kapatid na Daniel, ano yung kung meron daw po bang record sa Biblia na itiniwalag na babae doon sa unang iglesia dahil sa nagpagupit? Ay kapatid, hindi po inire-record ang mga itinitiwalag. Hindi po inire-record. Marami pong mga tao noong araw na nahiwalay sa katotohanan. Pero the Bible is not a record of those who are excommunicated from the true church. Marami po Basahin natin, walang record ito Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ganito ang ulat ni Pablo. Basahin po natin. 1:15, kapatid na Daniel. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Nasa mga yaon ay si Fihelio at si Hermogenes. No?
nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nanga sa Asya. Nasa mga yaon, bumanggit lang siya ng dalawa, pero marami ito eh. Sa mga yaon ay si Fihelio at si Hermogenes. Pagka isusulat niya lahat yung humiwalay na yon, pagkahaba-haba, bakit niya in-special mention si Fihelio at si Hermogenes? Kasi napakagrabe ng ginawa ng mga taong ito. Gaya rin nung sinasabi niya tungkol kay Himeneo at kay Alejandro. Kung bumanggit man, ay dalawa lang, minsan 3. 1:19 ng unang Timoteo hanggang patuloy, kapatid na Daniel. Na iningatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ayan, maliwanag kapatid? Sa mga ito, merong mga nangabagbag sa pananampalataya. Sa mga ito, ibig sabihin, among them, hindi sila lahat ay inirecord. Sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas, itiniwalag yan upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kaya mga kapatid, sana mapag-aralan natin, huwag nating hanapin sa Biblia Ang wala. ang lahat ng gusto nating mapatunayan. Mm. No? Kung tutol kayo na ang babae dapat huwag magpagupit ng buhok, hindi dahil sa tutol kayo, hahanap kayo ng ebidensya para lang maniwala kayo. Ang sapat na paniwalaan, yung salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo sinunod yung salita ng Diyos, lalabas swail ka. Meron lang po ako napansin kay Brother Eli dito. Gusto kong malaman mula po sa mga members po ng MCGI nga. Nung nabubuhay pa po ba si Brother Eli, especially around, kasi ito po nakalagay 2020, September 7. Obviously, medyo matanda na po siya. Napansin ko po kasi sa kanyang pagsagot dito, parang masyadong malumanay na, kaiba po sa yung dati nga po na kanyang passion, yung medyo malakas na boses. I'm guessing it's either he has health problems here, or pangalawa, baka pagod siya. So that really begs me the question, gaano ba kadalas yung mga Bible exposition ni Brother Eli, and gaano ba siya kadalas na mag-appear? It's either to the public or to the church members themselves, Of course, he is a full-time na overall servant nga ng mga panahon na ito. I'm just curious kung paano niya minamanage yung kanyang time sa ganito po na pag-handle po ng personal, Dahil marami po kasi sa ibang mga relihiyon, meron silang mga spokesperson, meron silang ibang mga taga-basa, instead, meron silang ibang taga-explain. Pero dito po, it seems to me na talagang si Brother Eli yung one-on-one talaga na sumasagot pa rin ng mga tanong. And this is 2020 already. So na-feel ko lang na may changes na sa kanyang maybe energy. So I'm guessing it's either he was not feeling well here, or siguro dahil sa edad na rin po siguro na naging mas malumanay na at medyo matanda na nga po. I-record ka man o hindi maaalis yung pagkaswail mo. Make sense? At yun, makikita lang yung record na yon doon sa 22:12 ng Isaias. O ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayan, meron pong aklat ng buhay na pinaglilistahan ng lahat ng ginagawa ng tao. At doon po sa huling paghukom, sa Last Judgment, bubuksan lahat yung mga record ng tao. Ando na natin makikita kung ano-anong mga bagay, bakit sila inalis sa kaligtasan, inalis sa aklat ng buhay, o kaya ay bakit sila nasa aklat ng buhay. Kasi doon sa 20 rin, kung bababa tayo ng kaunti sa talata, ang lahat sa 20:15 siguro yon, kapatid na Daniel. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy.
Pagka wala dun sa aklat ng buhay, sa dagat-dagatang apoy. Wala ka naman pong makikita, kapatid, na itiniwalag sa unang iglesia dahil kumain ng dugo o ng handa sa Diyos-Diyusan. Wala pong record eh. No? Doon lang sa Apokalipsis, may sinabi, yung ilan dyan sa inyo ay kumakain ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Pero wala pong record na mga tao may pangalan, kumpleto, walang ganun. Hindi po kasi ganun ang intensyon ng Biblia. Pero ang record ng lahat nandoon sa aklat ng buhay. Pagdating ng araw ng huling paghuhukom, bubuksan yung mga aklat. Yun yung Biblia. Mga aklat na pagbabatayan ng paghatol. Tapos bubuksan ng ibang aklat. Iba doon sa mga aklat na siyang aklat ng buhay. So yung ibang aklat na yon, aklat ng buhay. At yung binuksang unang aklat, mga aklat, no? Nakasabi, mga aklat. Yung iba, yung paghatol, ibabatay sa nakasulat, doon sa mga aklat, doon sa binuksang aklat na iba na siyang aklat ng buhay. Doon siguro makukumpleto, kapatid na boy, ano? Pero para ngayon po, hanapin natin lahat ng kumpleto. O baka tanungin nyo, pagka sinabi ko, meron po. O tatanungin nyo susunod, makakabasa ba tayo sa Biblia na itiniwalag dahil sa kumain ng handa sa Diyos-Diyusan o kumain ng dugo? No? Basta ang nasa Biblia, sino man ang nakalagay. Sino man Whoever. kumain ng dugo, itititig ko ang aking mukha sa taong yaon na kumain ng dugo. Ihiwalay ko sa kanyang bayan. Para isa-isahin mo pa yon, naku, lalaking masyado Biblia, kakapal masyado. So mga ka-youthie, I think it is important to understand this nature of the Bible na in-explain nga ni Brother Eli na minsan, while meron talagang mga explicit na mga sinasabi ang Biblia, meron din tayong mga implicit din. Kumbaga kargado ng subtext yung pag-iintindi po natin sa Biblia. So both literal, meron ding mga symbolic, meron ding figurative na tinatawag po natin. Ano po? So yun po yung sinasabi ni Brother Eli dito. Pero gusto ko din po i-point out, minsan po kasi sa mga pagtatanong at madalas po sa argumentasyon, kinakailangan din po nating malaman where is he coming from? Why is he saying that? And what is the implication of that particular assertion? So ang sinasabi dito, meron bang natiwulag dahil nagpagupit ng buhok ang isang babae? So palagay ko lang, nagpagupit si Vanessa. Or sinasabi niya sa kay Vanessa, because my assumption is si Sir Boy ay hindi nga miyembro ng MCGI, palagay ko, inutusan niya or uutusan niya si Vanessa, oy Vanessa, mapagupit ka dahil hindi ka matitiwalag kung mapagupit ka eh. Kaya yung nagsasabi, may pastor nagsasabi, bumasa ka nga sa Biblia na ang mga apostol nagsabi nung babautismohan mga tao, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kagaguhan tanong yun ng pastor eh. Malaking kagaguhan yun eh. Hindi naman record ang Biblia ng lahat ng gusto mong makita. Ang Biblia, ang kumpleto, yung aral na ikabubuti ng tao at kanyang ikaliligtas. Pero para sabihin mo, lahat ng aksyon, nagkaroon ng kasal sa Kana ng Galilea. Inirecord ba rin kung anong sinabi nung nagkasal? Wala naman eh. Mas na-record pa nga yung nagkulang ng alak sa Kana eh. Pero kung anong sinabi nung nagkasal, wala naman nakarecord. Yan po ang dapat nating maintindihan sa Biblia, mga kapatid. At hindi lang naman para kay kapatid na boy. Para sa lahat ng naghahanap nung letra por letrang record. Sa Apokalipsis, may kumakain ng mga bagay na inihanda sa Diyos-Diyusan at yun ay nakarecord. Pero hindi sinabi kung sino. 2:20 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Datapwat mayroong akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyusan. Bawal po ng mga apostol yan, bawal din ng Espiritu Santo yung kumain ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Bawal yan eh. Merong mga ganon, pero hindi na ni-record kung sino yung gumanon.
Basahin natin ang 15:28, 29 ng gawa. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. O, baka tanungin niyo ako, kapatid, sino yung itiniwalag dahil kumain ng binigti? Malay ko. Walang record eh. Sino yung tiniwalag? Makakabasa ka ba ng isa na tiniwalag sa iglesia ng Diyos ng una dahil kumain ng dugo? Wala akong mabasa eh. Eh dahil doon hindi na ako maniniwala. Ay, iba ang pananaw ko. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya, totoo yun. At pag sinabi niyang may lalabag talaga na mga taong masasama, meron talagang lumalabag. Pero para i-record mo pa kung sino-sino yun. The Bible, the intent of the Bible does not call for it. Sana naunawaan mo po, kapatid na boy. Okay po. Yan, kapatid na po. Ay, salamat po. Salamat po, Brother Daniel, at sa inyo, Brother Eli, na sa kasagutan sa aking katanungan. Pagpaumanin po ninyo, may mga bagay lang na kaduda-duda sa akin, kaya ako naitanong kung bakit, kasi ang Diyos nagbibigay na huwag kang papatay, diretsuhan yun, sinasabi. Huwag kang mangangalong niya, talagang diretsyon, mabibigat na kasalanan. Ngayon, kung ang isang babae na may mahabang buhok nagpaputol, ititiwalag po ninyo. Yun po ang purpose ko talaga na kung meron bang record sa Biblia o makikita sa banal na kasulatan na may itiniwalag na isang babae na lumabag dahil nagpagupit ng buhok. Yun po ang purpose ko kasi ang Diyos po, pagka sa kautusan niya, direct po din po ang pagkaalam ko, i-correct niyo po sana ako kung ako'y nagkakamali. Katulad yan, huwag kang mangangalon niya. Katulad ng nasabi Alam mo, makasabat ako, kapatid na boy, makasabat ako. Sa kabutihang palad, hindi naman kami nagtitiwalag ng nagpapaputol ng buhok eh. Tanungin mo mga miyembro sa iglesia. Binibigyan lang namin ng disciplinary action. Katulad ng sinabi ko, ano ba yung implication ng kanyang sinasabi o pinupunto ni Mr. Malabanan? Kasi kung titinan mo ang lohika, ganito kasi yun eh. Meron bang penalty? Yun ang pinupunto niya. May penalty ba? Anong uri ng penalty ba? Kasi itinitiwalag niyo ba o hindi? Kasi kung hindi niyo naman pala itinitiwalag, ang implication ng mga kayuri, it is permissible, it is allowable. So, isa din po kasi sa mga sinasabi niya, layer po ng kanyang tanong. Actually, it's a layered question. Ano po? Gaano nga ba ka-serious ang buhok? Bakit big deal sa inyo? Kung puputulin ang buhok, tapos hindi naman pala ititiwalag, ano yung implication nun? Di okay lang, permissible lang yun. Kaya ang pagsagot nito ni Brother Eli is na-anticipate niya na yun nga ang pinupunto. So sinasabi niya agad dito na hindi man may titiwalag pero merong DA, merong disciplinary action sa pag-aargumento. Lalo na po sa pag-respond sa mga ganitong uri ng mga tanong. Kinakailangan po kasi na dapat yung mind mo is medyo advanced na hindi naman sa actual na tinatanong, kundi yung subtext ng mga tinatanong at implication ng mga assertions na sinasabi dito ng mga nagtatanungan ng mga viewers. Diba kapatid na Daniel, ano? Tama po, kapatid na Eli. Siguro, kung may nagsabi sa iyo niyan, maling impormasyon. No? Maling impormasyon. Kasi, hindi yun ang practice namin. Sinususpindi, may preventive suspension, ang mga miyembrong gumagawa ng ganun. Hindi namin tinitiwalag. Basta tiwalag, hindi po ganun. Hindi totoo yung nabalitaan mo, kapatid. Sislus sumaksi ka. Pagka nagpaputol ng buhok, outrightly, tiwalag agad. Hindi po, Kadeli, wala pong ganon. Pwede po yon, sinususpindi lang. Pero hindi po tinitiwalag. Ang pagtitiwalag... Ang tinitiwalag sa atin, yung nasa 3 Gs ng tito. Opo. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yung ayaw pasaway, tapos sinaway mo una, sinaway mo ikalawa. Aba, pagka isang babae, ayaw na talagang pasaway, ay doon ititiwalag yun. Kaya siguro, maling impormasyon yung nasagap mo, kapatid na boy. Kinalulungkot ko. Hindi ka kasi kaanib, kaya hindi mo alam ang nasa loob eh.
Kung meron man nagbalita sa'yo, kung sino mang chismosang nagbalita sa'yo, hindi niya naintindihan yung inaakusa niya sa Iglesia ng Diyos. Ang itinitiwalag dito, yung sinaway. Tapos, sinaway uli, hindi na naman tumigil. Ang taong may maling pananampalataya. Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yun po ang nasa Biblia, kapatid na boy. Sana naunawaan niyo. Ay, naunawaan ko po. Maraming salamat po. Eh, may nakakaya sa mga magtatanong pa, Brother Eli. Eh, sunod niyo na po. Maraming naghihintay at nakakaano naman. Sa susunod Salamat na po. Salamat kapatid na boy. At huwag kayong hihingi ng paumanhin sa amin. Kasi wala naman kayong kasalanan sa amin. Ano man ang naging paraan ng pag-uusap. Natural po kasi sa tao yon. Huwag niyo na pong alalahanin yon, kapatid na boy. At sana loobin ng Diyos ang liwanag ng kanyang aral ay maunawaan ng lahat. At sana loobin ng Diyos magkasama-sama tayo. Magandang gabi po sa inyo. Ang problema, pagka naunawaan ko po. Salamat po. po, Brother Eli, Brother Daniel. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyo. Okay, mga ka-U3, maraming salamat po sa pagsama po sa atin. So, yun nga po, for the first time, dalawang parte. So, at saka dalawang timeline, 2011, 2020. O, di ba? So, galing po yan kay Brother Clark. Maraming salamat po ulit, Brother Clark, po sa inyong po mga compilation, sa inyong mga arkibo ng mga Brother Eli videos po. But anyway, gusto ko lang pong sabihin, patungkol nga po kanina, yung mga bagay lang po na gusto ko lang po i-reiterate at saka emphasize din. So, kanina po sa first part ng pagtatanong ng 2011 question ni Sir Boy Malabanan, sinabi niya nga doon yung patungkol sa buhok. I find it interesting na papaano naging mahalay ang mahabang buhok, and the thing that comes to mind is first, it's cultural. In general, pagtatago ng mga body parts ng babae, and it would make sense, no, yung pagiging modest sa damit ay ang pag-iingat sa mga babae para hindi matempt yung mga lalaki. As you may know, of course, no, sa relihiyong Islam, nako, mas stricto yun. Yung ankle ng babae dapat hindi makita, yung paa ng babae dapat covered talaga, no, as much as possible, pati yung mga wrist, yung mga hands. Kaya nga mahaba yung kanilang mga suot, meron pa silang burka or hijab. And naalala ko, meron akong classmate sa university na isang Maranaw na ang tinuro nga sa kanya ng kanyang nanay na kapag meron siyang veil nga sa buhok dito, yung buhok niya dapat hindi lalabas, ano? Dapat talaga nakatago, nakaganon yung buhok. So maybe in some ways ganun, no, na nagiging mahalay pag mahabang buhok, I guess, or nakikita ang buhok. Pero katulad nga po ng sinabi ko, for others, no, it's actually quite biological and evolutionary na nagiging vulnerable yung sa mata ng isang predator, no, kapag exposed yung neck. Kaya nga nasabi ko kanina, maybe for others, they would find that attractive when they find the neck of the woman exposed. But anyway, sa Japan naman po, for some reason, ang buhok sa kilikili, yung mahabang buhok, pag hinayaan doon na mag-flow, it's also quote-unquote beautiful or sexual para sa kanila. So, siguro in some ways ganun, na may mga kultura, may mga pagtingin ang mga tao na pag mahaba ang buhok in a particular area, in a particular na kultura, nagiging attractive siya. So, siguro in some ways ganun yung kanyang konsepto ng pagiging mahalay. But in general, sa Filipino setting, ang pagkakaroon ng mahabang buhok ay parte na rin ng ating sinaunang kultura, di ba po? So sa atin pong mga diwata, quote-unquote, no, yung mga sina Maria Makiling, ang imahe ko po sa kanila ay may mahabang buhok. So on that line of thinking, they could be beautiful. Women are sacred that way or more divine in that way, na kapag mahaba ang buhok at saka free-flowing yung kanilang mga hair. Ganun pa man mga ka-youth, gusto ko lang po i-emphasize dito yung ideya nga ng pagkakaroon ng implications sa mga assertions at mga pagtatanong. So importante po yan, and ganun po talaga, and that is, in my opinion, what the program, yung Bible expositions, yung pagtatanong, is exciting ngayon para sa akin mga ka-U3 dahil po nakikita din dito yung paraan ng pag-anticipate ni Brother Eli, pagtingin sa mga implication, pagtingin sa mga assertions ng mga nagtatanong. Kasi tandaan po natin na yung pagtatanong mismo, hindi lang yun ang main point. Hindi lang dapat natin tingnan yung teksto ng mga sinasabi ng pagtatanong, kundi yung mga implications at subtext ng kanyang gustong sabihin. So tandaan po natin, maliban po sa body language, minsan po tinitingnan po natin yung real message sa paraan ng pagtatanong at ano ang mga
underlying na mensahe ng kanyang pagtatanong. So yun lang po mga ka-youthing, maraming salamat po sa panonood, and if you like these kinds of contents, alam nyo nang dapat na gawin. Kung hindi pa kayo subscribe, ayan, i-click nyo yan. Dahil marapit na tayo maging 100,000 subscribers, please click this video as well. Click nyo rin yan. At kaunting announcement po. Ayan, may kaunting announcement tayo. Sa mga ka-youth3, sa mga pupunta po ng Apalit sa center nga po, no, ng MCGI, ako po ay pupunta doon. Most likely around siguro after lunch, no, before ng kanilang Thanksgiving at 4, dahil po ako po magbibigay ng sulat kay Brother Mel patungkol nga sa ating mga videos dito na we are asking for his kind consideration na hayaan po tayo magbigay ng ating pong mga fair, mga non-bias po na pagtingin, pag-analisa, paghihimay po ng mga videos po na mga video request. See you guys next time. Peace. Bye-bye.